Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. Good evening na. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is April 14, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may The Prime Condominium sa may San Pablo Street, Capitolio, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may market sa may McKinley Parkway, BGC, Port Bonifacio, Taguig po yan. Magbabalik po tayo mamaya unti. Okay, at disclaimer disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay paong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag andun na po tayo. Ayan, samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Sa camera partner. Nasa item natin yun. Pero pag-usapan natin kaunti. Ikaw, anong pinaka-kinagulat mo? Ako nagulat ako sa ambilis, partner. Ambilis. Yung pag-deliver? 125 billion. Less than 24 hours. Napasana all ako. Sana all. Oo, ako nga sa sobrang pagdidepend, yung 5,000 piso, pinagkakasya mo ng isang linggo. Hindi na nga kaya ang 5,000 piso. Ay, gasolina na lang yung partner, di ba? Ako talaga. Matindi yung mga, aligasyon siniwalat ni Rabil Madriaga. Ito na nga ako, sure na yung naiyak na napag-uusapan na ganyan na paklo. Na nalungkot, isipin mo naman kahit sino may iyak, ay gano'n ang gusto mong suportahan, feeling like he felt betrayed. He felt betrayed. Dahil sa kabila raw nung kanyang mga ginawa na mga bagay para doon sa kapakanan mo, ni Vice President Sara Duterte, walang nagawa para mapigilan ang pagkasampa ng kawalan niya ng ita. Lahat naman na huli dadaan pa rin sa investigasyon at verifikasyon. Pero siyempre nakakagulat. At alam kayo ba yung mga ganitong pagsiwalat partner? Kasi may mga assassination na tayo na pag-uusapan. Diyan sa kanyang mga naging salaysay sa pagdinig nga ng dyan sa camera partner. Yeah, talagang nakakagulat. Pero kung so yung talaga tumatak sa akin, 125 million. Less than 24 hours. Apat na lugar yun, partner. Oo, apat na lugar. Ayan, sorry, apat na pagpala. Apat na bag. Oo, ito yung sinugit partner na pinagalan sa Kabuyaw, Laguna. At sino yung dating diba? Siyempre, diba? Lahat po ito galing kay Sabi sa Hollywood. Bakit doon na nag-deliver? gusto ko doon kung gusto niya nila doon, pwede magpakaikialam ang ba, diba? Siyempre po, kahit po may napatuloy ang pag-ulit dyan sa camera, hindi ko rin po tumigil ang iba't ibang issue na ating natututukan ito po sa ating BFF. Dahil marami pa rin pong issue, kagaya na lamang ng exercise tax partner sa diesel. Hindi pa ata tatanggalin. Tinanggal pa lang ay yung LPG at industry. So marami bumasa kahapon partner. Kasi sabi, there's more Diba sabi nung nakaraan, sabi ng Pangulo, gusto ko, kaya ano sa isa. Hindi ko tatanggal. Ito ba yung ano ito? Tapos meron pa tayong sinasabi pa na ano tayo partner? Visit tayo pa tayo na parang allotted time ng mga opisyal. Diba? Dito pa lang. Yan ang part of the transition. Diba? Yung mga beneficial package.
conduct ng absos kaya at saka tinaga ang kanya kuya. Nagtamo ng 5 pulgada sa ex ang biktima. Isinugo naman ang kanilang nanay at suspect nakaharap sa kaso at attempted murder. Dapat ang naman yun. Wala kayong matatakwa kung hindi ko rin. Pero ikaw naman, bili ka rin naman ng individual. Huwag kang palahingi. Baka hiningi niya rin yun kasi hindi pa rin. Baka yun na lang yung yung natitira niyang stick. Kabilang bansa lang yung magkong gano'n. May mag-iman pala kini kapatid mo yan. Huwag kong pairali ng init ng ulo. Magkano lang para gawin mo yan? I-attested person ka pa kayo. Anyway, sa ibang balita mo, ay yung nato bukas ay pamamahagi rin ang karagdagang ayuda para sa mga magsasaka at mga isda ay sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurent Jr. na simultaneous o sabay-sabay sa buong bansa ang pagbigay ng ayuda kung saan mahigit 4 na milyon ang makatatanggap ng 2,300 pesos at 2,325 pesos. Mula ito sa 10 milyong pisong pondo sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Code na iba pa sa pinamamahaging 5,000 piso sa mga magsasaka at 10,000 piso sa mga mangingisda na mamamayan sa 150 million pesos ng PA na nakalaan sa Fuel Assistance Project. Samantalang bumaba na ang presyo ng refined petroleum gas o LPG matapos itindihin ni Pangulong Marcos Jr. excise tax sa LPG at kerosene. Sinabi ni DZS LPG marketers sa Philippines President of SCS na agad lumasipago na lang alay sa sa kanilang tulong. Ang bawat presyo sa pangregasto sa LPG na din ay nagkakahalaga na ng mahigit 1,500 pesos. Abala naman hindi na malaki pa rin ang diferensya sa presyo ng LPG bago ang gulo sa DZS at posibleng abutin pa ng kalahating taon bago bumalik sa dating presyo. Dagdag hindi pa masabi kung may bawas presyo sa LPG sa Mayo lalo't bigong magkasundo ang Amerika at Iran sa tigil susukan sa ngayon. Ay tiyak na kanyang 50 araw na inventory ng LPG sa ay nauna ng Gasolina ng Amo ng Padel ang Office of Ombudsman.
pag-uusapan naman ng mga miyembro ng House Justice Panel kung ipatatawag pa rin nila silang Ibantiaga sa mga susunod na pagdinig. Yan ang balitang kumpirmado sa Colorado. Ito ang nagpapako Pamela Vasquez, ACMM. Maraming salamat mga Radyo Patrol sa Tanong Vasquez. Sa Maynila naman, abay pamamahagi ng 25,000 pesos na ayuda sa mga panaderia. Abay umaarangkada na. At detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Isan. Bert, take it away. Jeff Martin, umarangkada na sa dito ng Maynila ang pamimigay ng 25,000 pesos. Market, di ba? Doon yun. Mali yung inano ng ano. Ayun, tama na yung tinuturo niya. Kapalit nito, inaasahan ng magtataas ng preso mga panaderia sa loob na natatlong araw. Bago sa akin to ah. First time ko ata dumaan dito. Hindi, market dito ang tumbok niya. Kaso, dapat doon tayo sa kanina sa ano. BPI. Ewan ko ba, bakit dito tayo pinadaan. Pero parehas din yun. Umikot lang. Bert, kasama yung malunggay pa. Nagulat ako. Don't worry ma'am. Safe po kayo dito. Grab po sinakyan nyo. Hindi po kasi, syempre lalakad pa ako. Malunggay pandesal, di ba? Di ba kaya bacon? Madadaanan si Bert. Oh, Parang wala na. hindi ko na agad. Ay, Bert, may tanong dito, Bert, kung kasama daw yung mga pandesal na nakabenta Naka-card. sa card. Oo, yung naka-card dyan. Yung malunggay. Yung nasaan? Naka-card, sa sinabi for Bert. Ay yung ano lang to, Marnie, yung mga community bakery, yung Impong Bakery. Ay, kawawa na. Oo. Yun lang ang mabibigyan ng Gamit ayuda. pa naman ng diesel yung partner or gasoline, yung mga motorsiklo nila, di ba? Oo. Anyway, sige, maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon! Ang Service Constructive Program, inulusad naman ng LTFRB bukas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner, John! Chef Marlene, magandang gabi. Sisimulan na bukas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Service Contracting Program para sa mga public utilities o PUJs at mga bus na apektado ng krisis sa langis. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, 30 pesos kada kilometro ang ibabayad sa mga traditional jeepney drivers na lalahok sa programa habang 40 pesos naman kada kilometro para sa mga UV Express. 800 million pesos ang initial na pondong ilalaan para sa programa na inaasang tatagal ng 2 buwan pero hiningan sila ng dagdag na pondo para mapalawin ito. Samantala, hinikayat naman ni Mendoza mga lalahok sa 3 araw na transport strike na sumali sa service contracting program ng gobyerno. Sumali ka rin sa service contracting. Bukas po nila, ano ba? Kaya happy testing eh. Handa naman ng LTFRB na tulungan ang mga soper na nahihirapan doon sa GPS na required, isa sa mga requirements para nga makasali dito sa programa ng gobyerno. Maglalagay din ng mga tao ang LTFRB sa mga lugar na hindi applicable ang GPS. Inaasahan na makikinabang ang nasa 1,000 transport operators na may 50,000 units sa PUV tulad ng traditional at modern jeepney, UV Express, mga city bus at carousel buses at 50 million na commuter sa programa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Job Garner, ECMM. Thank you, Radyo Patrol, John Garner, at sa ating mga Radyo Patrol. May nangyari, nakareport agad sa CCMM. Akala ko hindi ka na
compartment ng araw ko magiging masaya. Dahil sa maraming pera. Tulong mo lang lagi. Sige nga, ikaw ba? Ano bang pangarap mo? I-extend mo lang responsibility. Unlimited ba? Gagawin namin ang lahat. Pangarap ko maraming million. Dahil nakabibig nga sa partner mga Talaga. Ikot nga na. Dahil kabilang dyan partner yung termite gang, partner na binabanggit mo. Oo. At meron tayong update o hingi tayo ng update doon sa Philippine Army. Oo. Ang network daw po, ang recruitment na raw po sa mga Pwede rin po dito. operasyon ng NPA Opo. ay Parehas lang naman na entrance yan. Diyan na lang po. Ito. Pasensya na ma'am ha. Eh, mga paaralan lang di, sa mga sinundan ko din lang tong ano. Kasi, tinutugunan ng at about sa safety, don't worry. Hindi naman taxi yung sinakyan mo. Grab naman po ito. Safety recorded naman po tayo. Salamat. Opo. Sige po. Sa investigasyon pala, mukhang inside job. Meron na palang Grab taxi. Grab yun mo. para sa Grab taxi. Nakita. May grab tax. First time ko din. Akala ko wala yun. One, ano po pa, no? Aakilahin nila o irerentahan nila Tama yung po. patapatabahan. Tsaka kayo magbuhukan. 147 po. underground yan. Thank you ma'am. Pasensya na ulit. Sige po. Ingat po. God bless po. Kaya termite part siya, di ba? Akala yung mga tao, yun ang term niya. Tsaga nila minsan partner. Marami rin tayo na-cover na partner. Ayan, so na-drop na natin sila. Ano yung pinagpadaanan sa atin? Pinaikot pa tayo. Pasintabi ko, hindi naman ho pasintabi ko doon sa Ayan, so maraming salamat po sa panonood po. Hanggang sa muli po ingat. God bless. Paano po muna pansamantala po tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po? O yan pa, pag-usapan